Naming tanungin, nasaan na yung emergency power ng Pangulo na inaprubahan ninyo? Ang sabi ng ating Pangulo, nationwide magkakaroon ng 10 peso subsidy or discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito? Kahapon, ang sabi po ng Department of Energy at LTFRB, meron ng 6 routes. Sabihin na natin sa 6 routes, meron pong 50 na gasolinahan out of 15,000 gasoline station. Paano po ito mapapakinabangan kung aanim na ruta lang po ang pwede? Sa NCR alone, Mr. Chair, more than 700 routes ang meron ang jeepney. Tapos 6 routes. Isang buwan na po ito na ni-roll out ng gobyerno. Nasaan po yung pondo? Saan kami magpapagas na mura na may discount? Wala naman pong listahan eh. Meron po bang nakalagay? Meron po bang nakapaskil sa IGOB o kung saan mga link o website ng gobyerno? Saan kami po pwede? Shutdown na ang sistema ng Kung gobyerno. aanim lang po na ruta ito, Mr. Chair, karamihan pa nito nasa Quezon City. Kung nandito tayo sa Pasay, doon pa ba tayo maggagas sa Quezon City para ma-avail natin yung 10 peso discount? Paano nila gagawin to? Wala tayong mahihintay, wala tayong mapapala. Maghihintay, mamumuti ang mata ng mga drivers ng taong bayan. Hinedshot ng isang Manibela chairman itong si Bongbong Marcos, mga kadonatics, at ang mga senadors. Yung pahayag niya kasi, mga kadonatics, very simple, yet an eye-opener. At etong mga kadonatics, basahin mo muna natin before panoorin natin yung buong video kahapon na naganap sa Senate hearing. Hindi ito napansin ng ibang mga kadonatics, walang nagbabalita kasi it's a 7 hours meeting, mga kadonatics. Can you imagine? Hindi mo na makukuha lahat ng detalye doon. At buti na lang may mga kadonatics natin na, ay talagang pinagtyagaan kumuha ng clip, mga kadonatics. At ito yung pahayag niya. Right? Ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno, hindi po ang Iran. Mark Valbuena, it's an eye-opener, mga kadonatics. He has a point here. First, before natin panoorin yung video, alam nyo ba, 2 weeks pa lang, siguro alam nyo na to, 2 weeks pa lang bago nagkagulo doon sa Iran, sa Middle East, mga kadonatics. Dapat sana wala pang epekto niyan sa Pilipinas and around the world, mga kadonatics. Pero, ang mga gasoline companies sa Pilipinas nagtaas agad, almost nagdoble, mga kadonatics. Can you imagine, from 60 to 100 diesel? At ang gasoline nasa 90, mga kadonatics, nagtaas agad. Supposedly 1 month pa yan, mga kadonatics, before ma-feel mo yung resulta. Pero grabe. At etong si Bongbong Marcos na ewan ko, mga kadonatics, yung initiative niya, hindi talaga ginagamit bilang isang presidente. Can you imagine? Nagre-reklamo na itong mga drivers na to. Though, nakatanggap ng 5,000 yung ilan sa kanila, mga kadonatics. Pero as we have said before, over and over again, after a week, yung 5,000 na yan, mawawala na yan, mga kadonatics, babalik na yung problema nila agad-agad. Kaya eto, nagre-reklamo na naman sila. Eto yung pinagsasabi niya, mga kadonatics. I have talked a lot already. Okay, let's go on. Alright? Naming tanungin, nasaan na yung emergency power ng Pangulo na inaprubahan ninyo? Dito sa diesel at gasolina. Hindi lang naman po ito doon sa LPG o kerosene. Ang priority talaga yung diesel dahil ito yung mas malaking kinukonsumo ng bansa natin, lalo na ng mga drivers. Yung LPG at kerosene lang ang tinanggalan ng excise tax dito sa emergency power. So kaya hinahanap natin nasaan yung para sa diesel at kerosene. Paano namin magagamit yung LPG at saka itong gas para magluto kung wala naman kaming isasaing, Mr. Chair? Wala kaming pambili ng bigas. Wala kaming pambili ng ulam. Wala kaming kita ngayong araw kasi nga hindi naman kami makabiyahe sa taas ng diesel. Correct. Yun po yung tinatanong natin na number 1 dito, Mr. Chair, na kasama pati yung value-added tax na matanggal. Kasi nga, yung kita namin sa isang araw, kulang pang pambili ng 1 kilong bigas. Para makapagsaing, para magamit namin yung LPG, alam naman natin na kailangan din naman yung LPG na mabawasan o matanggalan ng excise tax. At sa laki ng kinita ng mga oil companies at ng gobyerno
Okay, before tayo magpatuloy mga kadonatics, nasa 26 pesos ang nabawas mga kadonatics sa LPG. At I'm not sure sa number sa kerosene mga kadonatics. At 3 pesos lang naman ang nabawas. Yun yung pinagsasabi nila na rollback mga kadonatics ng gasolina. 3 pesos lang ang nabawas. Kaya, ang iniiyak ng mga drivers at ng mga ordinary citizen yung gasolina. Pero ang tinanggal ni Marcos Jr. for some reason na we don't understand mga kadonatics ay ito, ang kerosene at ang LPG. Ay, nako, wala talaga sa initiative mga kadonatics. Ang napakalaking dagok natin yung problema ng mga tao, yung gasoline at diesel, pero ang tinanggalan yung iba, ay, dapat kasi mga kadonatics, siya na yung natanggal dyan. Let's continue. Doon sa windfall profit nito, sa loob po ng 45 days, Mr. Chair, ang kinita po ng mga oil companies hindi bababa sa 130 billion pesos. Billion. Yeah. At 40 billion pesos po para sa gobyerno na nakolektang taxes nito. Grabe. Sapat na yon para sana makompensate yung mga driver na nawalan ng trabaho o tumigil doon sa pagbibiyahe, lalo na po yung mga drivers natin. So yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair. Nung pre-war era, bago yung prior doon sa giyera, meron pong kahapon narinig lang po namin to sa hearing sa Congress. DOE na rin po ang nagsabi. Sa Asia Pacific po, Mr. Chair, Ayan na. may nakapark na 43 billion barrels Wow. na 43 million barrels na crudo, equivalent to 2.5 billion liters ng crudo at gasolina. Alright. So ibig sabihin, kung may nakapark po sa Asia Pacific, puno pa yung mga storage o mga stock facility ng ating mga oil companies. Kasi nandiyan lang siya eh. Sila na po ang umamin nito kahapon. Ibig sabihin po, sa Asia Pacific lang tayo kumukuha ng langis, Mr. Chair. Hindi po sa Hormuz, hindi po tayo dumadaan doon, hindi po sa Iran, hindi sa Middle East. Dito lang sa Asia Pacific. Pero po, araw-araw, hinuhurmus-hurmus tayo, hinuhokus-pokus nitong si Secretary Garin at ng Department of Energy. Wow, okay. This is new information for me mga kadonatics. I'm not really totally sure kung ilang percentage ang kinuha natin na gasoline from Iran mga kadonatics na dumadaan sa Strait of Hormuz. But this is purely new to me. So kung ang DOE ang nagsabi mga kadonatics na ito, something is not quite right here. Yung windfall profit po na yan, tumaas pa, Mr. Chair. Yung pre-war era, ang kita po ng mga oil companies, nasa 1.5 billion per day. During po nung peak, nung height, nung pagtaas nito, umabot po ng 4.5 billion pesos. Ganun po kalaki. Kahit po may ayuda po na binibigay, pasalamat kami sa DOTR, sa DSWD, pero hindi po nakabalik sa biyahe yung mga miyembro namin. Kasi po kailangan mababa yung presyo, yung abot kaya namin at kikita kami. Yan. Tingnan nyo po, nakapagbigay ng 5,000 pesos. Bumalik po ba sa biyahe yung mga miyembro? Hindi po. Si mga kadonatics, 5,000. Kung yung million, I'm not sure, 500 million ata mga kadonatics ang, ang ayuda para sa kanila. Kung inilagay yun mga kadonatics sa gasoline at diesel para isubsidize, hanggang ngayon mga kadonatics, baka nag-e-enjoy pa sila. Ang ginawa ng Pangulo, ewan ko mga kadonatics, ibinigay yung 5,000 ngayon. After a few days mga kadonatics, balik problema na naman mga kadonatics, balik reklamo na naman kasi yung initiative ng Pangulo ay parang initiative ng bata mga kadonatics. Hindi pa rin kaya. Kailangan po talaga i-roll back. Yung replenishment cost na sinasabi po nila, Mr. Chair, puno pa eh. Pero siningil na tayo. Siningil na tayo ng mga oil companies.
So, yung spot trading nila na dadating after a month, bayad na ng mamamayang Pilipino, especially yung mga motorista, yung mga Correct. drivers. So dapat ngayon, 100% na dapat yung ini-roll back. Kasi dahil bayad na. Correct. Yun po sana yung makita natin, Mr. Chair, na computation po dito, na ang laki nung kinita, nakita na yung tubo, 130 billion sa loob lamang ng 45 days. Kaya po kinumpute namin ito sa 45 days dahil pababa po yung presyo. Hindi na muna namin isinama. May bago po kaming pag-aaral doon, Mr. Chair. So yung 130 billion pesos po na ito, yung windfall profit, pagmamalabis ito, pananamantala ito ng mga oil companies, na ganun din kinita po ng ating gobyerno doon sa windfall profit. Dahil nga po doon sa value added tax, kung mas mataas ang base price, mas mataas po yung value added tax na makukuha natin. So ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis, yung mga oil companies at ang gobyerno. Yan. Hindi po ang Iran. Kasi may makukuhanan naman po pala na mababa dito sa Asia Pacific. Ang dami po na stock. Nasa 43 million barrels. 2.5 billion liters. Ganun po karami. At ang kinukonsumo natin araw-araw, 500,000 barrels, equivalent to 30 million liters, Mr. Chair. Yes. Gusto ko matanong, magtataas na naman next week. Ibig po ba sabihin nito, yung 3 beses na nag-rollback yung mga produktong petrolyo, nakabiyahe kami kahapon. Kasi bumaba na yung produktong petrolyo. Hindi pa natatapos yung trading week, nagbabadya na naman na tumaas yung produktong Grabe, petrolyo. Hindi pa tapos yung trading week. Wala pa. At wala pang dinideclare sa gitnang silangan kung magtataas yung merkado. Hindi po ba pagkatapos ng trading week, doon pa lang natin makikita kung magkano kung tataas siya o bababa, divide sa 5 araw na trading days. Bakit po Martes pa lang? Miyerkules pa lang? Mayroon ng pagtaas. Mayroon na nagbabadya na. Nagbabadya na naman sila na magtaas, magdagdag ng tubo na kahit hindi pa naman dapat. So yun po yung gusto nating makita dito, Mr. Chair. Isa pa, out of 15,000 retail gasoline nationwide, ang sabi ng ating Pangulo, nationwide magkakaroon ng 10 peso subsidy or discount per liter sa mga gasolinahan. Nasaan na po ito? Kahapon, Ayan. Puros. Grabe. Ang sarap ng mga pinagsasabi mga kadonatics. Pleasing to your ears. Pero wala talagang gawa ito si Pongpong. Hi, so many times mga kadonatics. Okay? Do you agree with me? Na ito yung sinasabi niya, ang ginagawa niya ay iba mga kadonatics or walang ginagawa at all. ang sabi po ng Department of Energy at LTFRB, meron ng 6 routes. Sabihin na natin sa 6 routes, meron pong 50 na gasolinahan out of 15,000 gasoline station. Paano po ito mapapakinabangan kung 6 na ruta lang po ang pwede? Sa NCR alone, Mr. Chair, more than 700 routes ang meron ang jeepney. Tapos 6 routes. Isang buwan na po ito na ni-roll out ng gobyerno. Nasaan po yung pondo? Saan kami magpapagas na mura na may discount? Wala naman pong listahan eh. Meron po bang nakalagay? Meron po bang nakapaskil sa e-gov o kung saan mga link o Shutdown website na nga ng gobyerno? e-gov eh. Saan kami po pwede? Kung Shutdown na ang sistema ng kung gobyerno. 6 lang po na ruta ito, Mr. Chair, karamihan pa nito nasa Quezon City. Kung nandito tayo sa Pasay, doon pa ba tayo maggagas sa Quezon City para ma-avail natin yung 10 peso discount? Kailan ito madadagdagan, Mr. Chair? Tapos, ang sabi, nagtatakda na ngayon, nakakapagtakda na ngayon ng presyo, may limitasyon na, kumbaga may cap na kung hanggang saan lang yung maximum po na pwedeng itaas ng mga oil companies. Pwede naman pala, Mr. Chair. Uulitin ko dahil sinasabi nila dahil may oil deregulation law.
Sa scope of power, doon sa Section 14-E, kung di po ako nagkakamali, ang sinasabi doon, during the time of crisis or emergency, pwedeng i-take over temporarily ng gobyerno yung mga oil companies para po mapigilan yung sobrang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At kung di din po ako nagkakamali, 2013, may ruling po ang Supreme Court na sinasabi niya, itong pag-take over ng gobyerno, nararapat yan kapag may panahon ng crisis at emergency. Very correct. Bakit hindi po natin ito ginamit nung mga panahon na tumataas ng sobra ang mga produktong petrolyo? Nasaan po ang gobyerno nung panahon na yan? Hindi ko lang po sinasabi na yung sa Senate, nakita ko naman po, tinatrabaho niya. Pero merong clause doon sa batas na pwedeng i-take over ng ating gobyerno temporarily. Hindi niya ito ginawa. Bakit? Yun ang malaking katanungan, Mr. Chair. Actually, mga kadonatics, nag-declare ng emergency energy power yung Pilipinas. Kauna-unahang nation, mga kadonatics, na nag-declare ng emergency power. Pero, hindi ginamit, mga kadonatics. I don't know what's the reason behind. Nag-declared sila pero walang ginawa. Supposed to be, pag mag-declare ka ng emergency energy power, mga kadonatics, eto na yung sinasabi ni brother na kailangan ma-control ng gobyerno na yung mga gasolinahan, mga kadonatics, yung price. Yun na dapat eh. Kaya nga nag-declare ng emergency energy, mga kadonatics. For that reason. Pero what the heck is going on with Marcos? First, sa session na ito, mga kadonatics, dineclare or tinalakay nila yung pag-shutdown ng 12 government systems. Yung mga servers, mga kadonatics. Ngayon, eto na naman. Salute kay Kuya. Magaling. Dahil ba doon sa taxes din na makukolekta nila dahil hindi lang po doble, hindi lang triple, talagang lumobo. Habang lumalaki ang kita ng gobyerno, habang lumalaki ang kita ng mga oil companies sa pagsasamantala, nagugutom yung mga driver. Wala pong maisaing. Walang pambili ng bigas. Tumigil sa hanap buhay, Mr. Chair. Papaano natin ngayon maibabalik yung 1-2 buwan na hindi po nakapasada yung aming sektor? Malaki po yan, Mr. Chair. Nasaan yung mga driver? Natutulog sa bangketa, hindi makabayad ng upa. Natutulog doon sa jeep kahit malamok. Walang magawa. Para sa akin, mga kadonatics, dapat hindi sa Senado tinalakay ito. Dapat one-on-one, mga kadonatics, with the President. Dapat itong mga tanong ni Kuya at itong mga information niya, directly, mga kadonatics, straight to the head of the President. Upo siya, mga kadonatics, dyan sa harap nyo, nagsasalita itong si Kuya with all the drivers. Gaya ni Tatay Digong, ginagawa niya yan, mga kadonatics. Nakikinig siya sa hinaing talaga sa baba, mga kadonatics. Bakit? Ito kasi, ang mangyayari nito, mga kadonatics, after that hearing, 100% and absolutely correct, and I'm right, na makakalimutan din ito, mga kadonatics. Siguro may mga, follow-up sessions, pero after that, balik na naman. Kaya wala kang magagawa dahil napaka-incompetent yung leader natin, yung Pangulo natin, mga kadonatics. Not so effective at all. Ay, nako. Paano natin sila tutulungan? Andyan yung kinita ng gobyerno na hindi bababa sa 40 billion pesos, 130 billion pesos sa mga oil companies. Sapat ito para makompensate yung mga drivers na nawalan ng hanap buhay. Itong oil deregulation law na dapat na matagal nang ma-repeal o ibasura, hindi naman din po natin ginagawa. Bakit? Karamihan po ng congressman, may-ari din ng gasolina. Kaya ang hirap, Mr. Chair. Oh, no. yung gagawa ng batas para matanggal to may-ari ng gasolinahan. Patay. Ayun lang. Ay, wala. Finish na. Kaya pala, mga kadonatics, walang nangyayari.
Paano nila gagawin to? Wala tayong mahihintay, wala tayong mapapala. Maghihintay, mamumuti ang mata ng mga drivers ng taong bayan. Nandiyan na naman, nakaabang yung mataas na bayarin sa electricity. Sa coal lang po ba umaasa ang taong bayan dito sa LNG, dito sa mga natural gases natin? Ang karamihan po na pinagkukuhanan ng source of energy ng kuryente ng mamamayang Pilipino, mga hydrothermal sa tubig. Mr. Chair, mga geothermal na hindi kinakailangan gamitan ng coal. Coal. Yung Tama. mga malalaking power distributor na to, hindi gumagamit ng langis, hindi gumagamit ng coal, hindi gumagamit ng LNG. Correct. Pero lahat sila nagtaas. Oh no. Yun po Oh, yung no. malaking tanong doon. Oh, Hindi lang no. po mga biofuel ang ginagamit natin. Pati tubig, napakarami natin yan. Pwede ka pa nga maglagay doon sa may Bulacan na hanggang ngayon lubog sa baha sa may Pampanga na maglagay pa ulit ng isang hydrothermal plant para mag-generate ng kahit 700 megawatt na kayang pailawan yung buong Central Luzon. Wow! Magaling yung si Kuya, mga kadonatics. Ha? Magaling. Ha? Hindi natin ginagawa. Hindi ko rin maintindihan, Mr. Chair, na yung generation, kung saan nila kinukuha ito. Ano yung source? Ano lang ba yung source? Coal lang ba? LNG lang ba? So yun po yung gusto nating maliwanagan. Maraming salamat, Mr. Chair. Wow! Ang galing. Grabe. Gatchalian, ano na? Gatchalian, ano na, ha? Dapat itong si Kuya, mga kadonatics, ha? Si Manibela Chairman, siya yung magiging secretary ng DOE kasi yung napaka-pulpul yung secretary ngayon, mga kadonatics. Napaka-pulpul talaga. Parang, ewan ko kung anong ginagawa niya. Kaya nga, sinupalpal yun ni Marcoleta eh. Thank you. Thank you. Thank you lang. Maraming salamat, Mr. Valbuena. Next will be si Ka Obet Martin ng Pasang Mazda. Well. Walang reaction? Ayun lang? Another information na naman. So, ang dami ng information, makakalimutan na agad. I'm not really convinced into this hearing, mga kadonatics. Because there should be, at least, mga kadonatics, pagkatapos ng information ni Kuya, yung mga pinagsasabi niya, there should be a reaction and answer to that questions, mga kadonatics. Then, you proceed to another one kasi, ayan, magtatambak na yung information, mga kadonatics, hindi na masasagot yung iba. Should be question and answers. Comment down below, mga kadonatics. At babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. God bless you, mga kadonatics. Palagi. Bye-bye.